たらなんて言おう。 Sa ilalim ng maliwanag na sikat ng araw, napansin ni Stark na mas umiinit ang panahon nitong mga nakaraang araw. Ipinaliwanag ni Frieren na ito ay dahil nasa isang volcanic area sila, isang hindi pangkaraniwang mainit na rehiyon sa Northern Lands. Dahil dito, masayang sinabi ni Fern na sa wakas ay makaka-enjoy na rin sila ng hot springs na sinang-ayunan ni Frieren at sinabing mararating na nila ang susunod na village sa ilang sandali at makakaligo roon. Habang nagpapatuloy ang kanilang paglalakad, natanong ni Stark kung malapit na ba sila matapos ang matagal na paglalakbay. Sinabi ni Frieren na ang village ay dapat nasa paligid lamang. Hindi nagtagal, may napansin si Fern na isang cabin sa di kalayuan, ngunit agad na sinabi ni Frieren na may masama siyang pakiramdam tungkol dito. Nang makarating sila sa gusali kung saan nakikipaglaro si Stark sa mga bata, ibinahagi ng isang matandang lalaki na pinaalala nito sa kanya ang nakaraan. Ayon sa kanyang kwento, 30 years ago ay tuluyan nang naabandona ang kanilang village. Maging ang hot springs ay natuyo na rin, kaya wala ng mga adventurers na bumibisita sa kanilang lugar. Halatang nadismaya si Fern, at makikita rin ito sa mukha ni Frieren. Dahil dito, sinabi ni Frieren na kung nais talaga nilang makapag-hot spring, kailangan pa nilang magtungo sa susunod na bayan. Nang tanungin ni Stark kung gaano ito kalayo, sinagot siya ni Frieren na aabutin sila ng halos 1 linggong paglalakbay na ikinalungkot ng buong grupo. Dahil dito, sinabi ng matanda na ayon sa kanyang yumaong lolo, may isang nakatagong hot spring sa kabundukan. Sinangayunan nito ni Frieren, at ipinaliwanag na ito ang hidden hot spring ng Etvas Mountains. Gayunpaman, hindi siya sigurado kung naroon pa rin ito, at mas panatag siyang pumunta na lamang sila sa hot spring sa susunod na bayan. Napansin ni Fern na tila may iniisip si Stark. Kalaunan, sinabi ni Stark na parang pamilyar sa kanya ang lugar na binanggit ni Frieren, at nagpahayag siya ng kagustuhang puntahan ang hidden hot spring. Sinabihan siya ni Frieren na kahit isa itong hot spring, maaaring hindi ito worth it sa abala. Ngunit iginiit ni Stark na dahil naroon na rin sila, subukan na nilang puntahan ito. Nang mapansin ni Frieren ang matinding kagustuhan ni Stark, pumayag na rin siya na doon sila magtungo. Sa kanilang paglalakbay, dumaan sila sa isang natumbang puno, umakyat sa matarik na bundok at nagkampang kinagabihan. Kinaumagahan ay muli silang naglakad, nangaso, kumain, nagpahinga, at ipinagpatuloy ang kanilang paglalakbay hanggang sasabihin ni Frieren na malapit na sila sa hidden hot spring. Napansin ni Fern na tila hindi ganoon ka-excited si Frieren. Dahil dito, ikinwento ni Frieren na minsan na rin siyang naglakbay sa kabundukang iyon kasama sina Himmel noong nakaraan. Ipinakita ang nakaraan kung saan naglalakbay sina Himmel patungo sa hidden hot spring. Ayon sa kwento ni Frieren, kinailangan pa nilang lampasan ang teritoryo ng isang halimaw. Kasabay nito, narinig na nila Frieren ang ungol ng isang nilalang. Nang makita nila ito, agad na sabi ni Stark na isa itong dragon, ngunit itinuwid ni Frieren na hindi ito dragon, kundi mas malapit sa anyo ng isang lizard, at kilala bilang isang nilalang na madaling mairita kapag may pumapasok sa teritoryo nito. Dagdag pa ni Frieren, kinakailangang putulin ang 3 ulo nito ng sabay-sabay dahil kung hindi, agad lamang itong magre-regenerate, isang bagay na hindi halos mapaniwalaan ni Stark. Nagsimulang lumapit ang halimaw, kaya agad sinabi ni Frieren kay Stark na tumakbo dahil may plano siya. Habang tumatakbo si Stark, agad siyang hinabol ng halimaw, samantalang sina Frieren at Fern ay nagpalutang sa ere. Ipinaliwanag ni Frieren na sabay-sabay nilang aatakehin ang mga ulo ng halimaw. Nang magtanong si Fern tungkol sa planong binanggit ni Frieren kanina, agad nitong ipinaliwanag na aatake lamang sila sa sandaling umatake na si Stark, na nangangahulugang ginamit si Stark bilang pain. Matapos ang laban, pinuri ni Frieren ang ginawa ng dalawa at sinuri ang tuktok na pinanggalingan ng halimaw. Sinimulan nilang akyatin ito, ngunit pagdating sa itaas, sinabi ni Frieren na mas mabuti sanang dumiretso na lamang sila sa susunod na bayan. Ibinunyag niya na ang hidden hot spring ng Etvas Mountains ay napakababaw at para lamang sa footbath. Gayunpaman, sinabi ni Stark na ayos lang iyon dahil sa ganitong paraan ay mae-enjoy nila ito ng sama-sama. Napangiti sina Frieren at Fern, at sabay-sabay nilang inilublob ang kanilang mga paa sa hot spring. Habang nakaupo, sinabi ni Fern na napakaganda ng tanawin at tinanong si Stark kung bakit gusto niyang puntahan ang lugar. Ikinwento ni Stark na ayon sa kanyang master, ang hidden hot spring ay isang footbath lamang at hindi worth it ang effort para puntahan. Ngunit kahit kakaiba ito, hindi niya ipagpapalit ang mga alaala ng isang natatanging adventure kasama ang kanyang mga kaibigan. Dagdag pa ng kanyang master, hinding-hindi niya makakalimutan ang tanawing iyon. Dito nasabi ni Fern na alam na pala ni Stark ang dahilan, at napagtanto naman ni Stark na gusto rin niyang makita ang parehong tanawin na sa huli ay napatunayang tunay ngang napakaganda.
Kinagabihan, habang naglalakad sila pababa ng bundok, aksidenteng nadulas si Fern, dahilan upang matambo silang lahat. Sa gitna ng pangyayari, pabirong sinabi ni Fern na kahit ang pag-uwi ay hindi rin pala ganoon kadali. Nang makarating sila sa susunod na bayan, makikita si Frieren na nakalublob na sa hot spring. Pabirong sinabi ng matandang katabi niya na tila mahilig talaga siya sa hot springs para sa isang batang gaya niya. Sa loob ng isang silid, napansin ni Fern na nakalublob pa rin si Frieren sa hot spring simula nang dumating sila sa bayan. Dagdag pa ni Stark, tuwing umaahon si Frieren ay diretso lamang ito sa mga magic shops. Sinabi ni Fern na wala naman silang nakatakdang gawin kinabukasan na sinang-ayunan ni Stark. Dahil dito, naisip ni Stark na pumunta sa weapon shop upang patalasin ang kanyang axe. Agad namang pumayag si Fern, ngunit sinabi rin niyang wala siyang gagawin magdamag bukas at hiniling kay Stark na bigyan siya ng atensyon. Napaisip si Stark at bigla niyang iminungkahi na mag-date sila kinabukasan. Dahil sa sinabi nito, nabitawan ni Fern ang librong hawak at natulala. Kasabay nito, biglang nagbago ang ekspresyon ni Stark nang maalala ang nangyari noon. Tahimik na tumayo si Fern at habang palabas ng kwarto, sinabi nitong magkita na lamang sila bukas. Naiwan namang nagtataka si Stark sa naging reaksyon ni Fern habang pinupulot ang librong nahulog. Habang kumakain si Frieren ng ice cream pabalik sa kanyang kwarto, nakita niya si Stark na nakatayo sa labas ng pintuan. Nang mapansin ni Stark si Frieren, natanong niya kung galit kaya sa kanya si Fern. Tumugon si Frieren sa pamamagitan ng tanong kung naiintindihan ba ni Stark kung kanino siya humihingi ng advice, kaya agad humingi ng sorry si Stark sa pagtatanong ng imposibleng bagay. Ngunit ipinaliwanag ni Frieren na hindi ito imposible dahil isa siyang ganap na babae at alam niya ang iniisip ng ibang babae. Dahil dito, muling nagtanong si Stark kung yayayain niya si Fern sa isang date, ano ang iisipin ni Frieren. Natuwa si Frieren sa tanong at nasabing binata na nga si Stark. Tila naramdaman naman ni Stark na hindi siya matutulungan dahil pakiramdam niya ay parang lola ang kasama niya. Dahil dito, naging seryoso si Frieren at ipinaliwanag na 2 beses na niyang sinasabi ito sa kanya bilang paalala at sa ikatlong pagkakataon, hindi na makakalusot si Stark. Nang tanungin ni Stark kung ano ang mangyayari sa ikatlo, sinabi ni Frieren na sisiga siya at iiyak dahil nakakatakot ang kanyang tantrums na maging si Himmel ay natakot na rin sa kanya noon. Dito ipinakita ang nakaraan kung saan patuloy si Frieren sa pag-iyak at pagsigaw na ayon kay Himmel, tumagal ng 3 buong araw at gabi ang ganitong kalagayan. Tinanong ni Frieren ng seryoso si Stark kung totoo nga bang makikipag-date siya kay Fern. Sagot ni Stark na tila hindi na niya ito pwedeng bawiin at natanong kung may maipapayo siyang lugar na magugustuhan ni Fern. Sandaling napaisip si Frieren bago nagmungkahi na libutin nila ang lugar at baka may mahanap siyang lugar na magugustuhan ni Fern. Sinabi ni Frieren na dapat ay magsimula si Stark sa pag-anyaya kay Fern na kumain muna dahil iritable ito kapag gutom. Binanggit din niya na huwag nilang lagpasan ang mga food stalls dahil mahilig si Fern sa mga snacks mula pagkabata. Mahilig din ito sa magagandang kagamitan at gusto rin ng tinapay, ngunit nakadepende ito sa kanyang mood kung saan dapat piliin niya ang dessert shops. Isa pang opsyon ay ang tahimik na lugar. Hindi makapaniwala si Stark dahil parang alam ni Frieren ang lahat tungkol kay Fern. Ngunit ipinaliwanag ni Frieren na wala siyang alam ng labis dahil si Hater ang totoong kahanga-hanga. Madalas kasing ikwento ni Hater kay Frieren ang mga hilig ni Fern at binigyan siya ng pananaw bilang parental figure. Para kay Frieren, pakiramdam niya ay hindi niya natutuklasan ng buo ang mga hilig ni Fern. Sinabi naman ni Stark na kahit ganoon, naaalala niya ang lahat tungkol kay Fern, kaya para sa kanya, isa si Frieren sa mabuting magulang para kay Fern. Bigla namang naalala ni Frieren ang unang kaarawan ni Fern sa isang lugar na katulad ng kinaroroonan nila ngayon at napagtanto niyang minsan, may maganda rin palang nasasabi si Stark. Kinagabihan, umupo si Fern sa tabi ni Frieren at sinabi na inanyayahan siya sa isang date pati na rin kung ano ang gagawin niya. Natanong din niya si Frieren kung nakipag-date na rin ba ito dati. Agad namang sumagot si Frieren ng oo na ikinagulat ni Fern. Ikinwento ni Frieren na nakipag-date siya kay Himmel para hanapin ang isang nawawalang pusa dahil yun ang hiling ng may-ari ng isang magic item shop. Ayon kay Fern, isa lamang iyon trabaho at hindi matatawag na date. Ngunit sa nakangiting mukha ni Frieren, ipinaliwanag niya na kapag 2 malapit na magkaibigan ang lumabas na walang kasamang iba, matatawag na iyon na date ayon sa sinabi ng kanyang master. Nabanggit din ni Frieren na nakipag-date rin siya kay Sign, kaya na lamang nasabi ni Fern na kalimutan na lang niya iyon at nagpaalam na upang matulog. Sa kalagitnaan ng gabi, gising pa rin si Fern. Bumangon siya sa kanyang kama at naglakad papunta sa bintana, tinitigan ng buwan, tila iniisip kung ano ang mangyayari kinabukasan.
Bilang pasasalamat sa patuloy ninyong suporta, mamimigay ako ng 100 petot sa isang solid subscriber ng Anilog Recap. Para makasali, ilike ang video at mag-comment kung ano ang masasabi ninyo sa episode na ito. Pipili po ako ng isang comment mula sa mga video na maa-upload simula January 24 hanggang January 31 at i-announce ang winner sa February 1. Maraming salamat po sa patuloy ninyong suporta, mga ka-Anilog. Thank you for watching.